magkakilala pa kaya tayo? Yung kayang asawa mo, siya asawa mo pa rin kaya doon? No, alam niyo, ano, walang isang definite na sagot tungkol doon. But it could be, 'no? Mare-recognize natin ng bawat isa kasi we will be having a glorified body. Yung glorified body, hindi na nga lang magkakasakit, hindi na siya manghihina, hindi na siya tatanda, but we will receive glorified bodies. Sino excited na kahit mamatay ka, bubuhayin ka muli ng Panginoon at tatanggap ka ng bagong katawan na tinatawag nating spiritual or glorified bodies. Mga kapatid, habang nandito pa tayo, sikapin natin ituring ang ating mga katawan. Let us honor our body as God's temple. No? Ituring natin itong templo ng Diyos ayon sa Biblia at gamitin natin ito para mabuhay na merong confidence knowing that death is not the end. Alagaan natin, no? Sabi nga, alagaan natin ang mga katawan natin ngayon. Wag na nating ano 'no, for some of you na hindi pa senior, wag niyo na hintayin na mag-senior kayo bago niyo alagaan ang katawan ninyo, na magkaroon ng realization. Nabanggit ko sa inyo kailan ba yun nung Thursday na, for several days now I've started drinking yung, anong tawag dito, yung boiled na avocado leaves. And somehow 'no, pero huwag niyo na hintayin na maging katulad namin na kung kailan medyo matanda na, tsaka nag-aalaga 'no, tsaka umiinom ng mga gano'n 'no. But the thing is, let us honor our body. Kasi para pagdating naman ng panahon na glorified body 'to, hindi siya ano, hindi siya pangit, maganda pa rin, gwapo pa rin. Amen? Pang-apat, the last, life everlasting. Buhay na walang hanggan. Sino naniniwala na may buhay na walang hanggan? Alam niyo, ang ibig lang sabihin nito is that we will be with God forever. Kanina binanggit ni Pastor John 3:16, for God so loved sa ating mga communion, 'di ba? Ito yung parating pinapaalala natin na gayon na lamang ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero ako, naniniwala ako na may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan is not about the length of days, hindi sa haba ng araw o ng taon na ipapamuhay mo, but yung privilege to be able to live this life in God's presence forever. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng makabuluhan, meaningful, no, makahulugan na relationship with Christ. No? Ang tanging paraan for any individual to be able to receive eternal life, life everlasting, is by having a meaningful relationship with Christ. Kaya nga, maganda i-share natin, sabihin natin sa iba para magkaroon din sila ng chance to be able to experience life eternal. Tandaan po natin na ang buhay na walang hanggan ang siyang reward, gantimpala natin bilang mga mananampalataya. This is our ultimate hope. Kasi pag may sa buhay na walang hanggan, wala nang kamatayan, wala nang sakit, hindi na kailangan ng intra, hindi na kailangan ng iba't ibang mga supplement, no? Hindi na, wala na eh. Wala nang sakit, wala nang sorrow. Ano bang Tagalog ng sorrow? Wala, ah, ano ang Tagalog ng sorrow? Wala Wala na, ng bigatian. wala nang kapigatian, walang dalamhati, no? Wala Wala ng nang sig- pain.
Ano na ang meron sa buhay na walang hanggan? Only perfect joy. Glory. Hallelujah, Glory. mga kapatid, ang sarap isip-isipin na kapag Amen. Panginoon ka, ito ang magiging reward ng ating pagsunod. What we suffer now, Ubros na yan. yung pinagdadaanan natin ngayon, Lalaro na naman. ano man yung mga kahirapan, ano mang mga pagtitiis na pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, all of these things cannot compare with the glory that is to come in Jesus Christ. Lahat yan, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan kayang ikumpara sa kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon para sa atin. Kaya tandaan natin, ang buhay na walang hanggan should give us courage. Dapat magbigay ito sa atin ng lakas ng loob, ng tapang, na humarap sa mga pagsubok, magbigay ito ng kapayapaan sa atin sa panahon ng kamatayan, at maghatid ito ng layunin para sa ating buhay ngayon. Mga kapatid, naniniwala tayo na ang mga katotohanan ito ay hindi lamang mga doktrina that we have to recite, but these are realities that we can live. Una, mamuhay tayo ng may pagkakaisa. Pangalawa, let us walk in grace. Lumakad tayo sa grasya, sa pagpapatawad ng Panginoon. Pangatlo, panghawakan natin ng pangako na bubuhayin muli ang ating mga katawan. May pag-asa. Kaya may pag-asa pa tayo, mga kapatid. At tayo ay tumangan doon sa katiyakan ng pangako ng Diyos na may buhay na walang hanggan. Nawa sa pag-unawa natin ito ay may pamuhay natin ang mga katotohanan ito. Let's pray. Lord, marami pong salamat na marami kaming natutuhan dito sa Credo, sa Nicene Creed. Salamat po that somehow ang mga katotohanan ito ay nagpatibay, nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Nawa nga po, Panginoon, lahat po sa amin will be able to live in unity, walk in grace, stand in the hope that is in you, and rest in your assurance of life everlasting. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, meron tayo. Nag-enjoy ba kayo sa small group natin, sharing? Amen. Enjoy ba kayo? Ayan. Amen. Tayo, no, tulad na nga, medyo nagdagdag lang tayo ng oras, pero somehow, alam ko makakatulong to para ma-digest natin, ma-process natin yung ating preaching ngayong hapon. So, eto ang ating mga questions for discussion. Number 1, ano ang naunawaan mo sa mensahe ngayon? Diba? Ano? Pangalawa, sa 4 na punto, ano ang pinaka nagustuhan mo at bakit? 'Di ba 1, 2, 3, 4 'yon? Anong pinakagusto mo do'n? Kung isa lang. Pangatlong tanong, papaano mo ito isasagawa sa buhay mo? Tapos, kanino mo ise-share? Okay, sige, picturean niyo ha, para magkaroon tayo ng aktibong discussion hapon as we do breakout sessions, no, para magkaroon tayo ng sharing. So we'd like to encourage everyone to join dito sa sharing na gagawin natin. So naka-automatic to, mga kapatid, hindi ko pinili. So kung sino man ang makagrupo nyo, please take the initiative to facilitate pag-usapan nyo para masaya ang ating sharing ngayon. We'll have 10 minutes para ma-digest, process natin yung ating napag-aralan ngayong hapon. Amen? Okay, so buksan natin ang rooms, join tayo.
Good afternoon, Sushin. Sa kaintindihan. Sister DC, kayo lang ni Sushin makaintindi ngayon. Hello. Nakamute. Nakamute, Yes, Sister. kapatid. Oh, kapatid, kayo lang ni Brother Sushin magkaintindihan kasi hindi ako marunong mag-Taiwan. Sushin. It's okay. Sushin can speak English. Ano daw ang ating Yun daw sa apat na topic ni Pastor. Sa'yo kapatid, ano yung nagustuhan mo dun sa apat? Communion of Saints, forgiveness of sins, the resurrection, and everlasting life. Oo. Yung number 1, sister, yung mang mensahe na kanang naintindihan ba, yung naintindihan ko sa mensahe ni pastor na yun, talaga totoo yun, sister, na may yung kamatayan ba, may kanang hindi talaga tapos, pero may kabaguhan ba, yung mga pinili ng Diyos ay iisahin lahat ko, na wala na mga organ yan, sister, na yung mga matitino na mga tao, iisahin Diyos. Yung naintindihan ko sa ni Pastor, at yung nagustuhan ko sa yung sa apat, yung sa yung Ano yung nagustuhan mo kapatid? the life everlasting. Okay, pareho pala tayo. Yung last, no? Totoo yun sinabi ni Pastor talaga. Yeah. At i-share ko talaga ito sa ibang tao na hindi pa nakaintindihan ano ba talagang importante sa bawat sarili sa buhay natin. Baka may time pa sila. Yes. Yeah. Ako din kapatid, yung yung mensahe nun, yung apat na yun, doon sa communion of saints, forgiveness of sins, resurrection of the body, and life everlasting. Yes. Yung yun, talagang nagpapatunay na si Lord talagang hindi niya tayo pababayaan, no? Talagang Yes. yung mensahe pa lang nung apat na yun, mabigat na eh. Doon pa lang sa pang-apat, napakagandang nung mensahe dun sa apat pa lang kasi ang pagkakaroon ng yung life everlasting, no? Yung eternal life. Yes. Yung ma-experience natin yung ganon na kahit ba tayo ay makasalanan ba, doon natin makikita na katulad nga nung topic kagabi ni yung pangaral kagabi ni Pastor no, na wala palang tinitingnan ng Panginoon, wala siyang pinipili mabuti, masama, mayaman o mahirap. Alam mo, nagagawa ng paraan na yun na nagiging parang nabibigyan ng mission para maging mabigyan ng pagbabago ang bawat isa ang isang tao, no? Yun pa lang sa life everlasting. Sobrang thankful na tayo nun kasi kapag pala tayo ay yumao, hindi na natin mararanasan yung mga hirap, yung pagdadalamhati, yung pain, yung mga naranasan natin dito sa ibabaw, no? Yung halimbawa, pagka nawala na tayo, yung mga mahal, halimbawa, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga naramdaman nilang sakit,
pagdadalamhati, yung mga ganong bagay. Pagka tayo pala ay namatay, ay wala na pala yun. Lahat pala yun ay wala na. Nawan. Kumbaga magkakaroon na tayo ng kapahingahan. No, ang sarap pakinggan. Sobra. Siguro ito yung word, ito yung word na mai-share ko sa family ko, lalong-lalo na sa husband ko. Alam mo yung husband ko kasi ang bad ko, kukwento ko yung husband ko. Yung husband ko kasi para bang hindi ko alam kung paano ko siya i-motivate o anong tawag, ligawan para man lang kahit papaano makapag-attend man lang sa yung mga ganitong bagay na ito, yung pag-worship, mag-attend man lang ng I-pray na lang yung mga sister. yung mga ganun. Gusto ko sa kanya, one time nag-attend kasi ako ng isang ganap sa isang victory, no? May binigay sila sa amin na parang pamphlet kung saan ilalagay mo doon kung sino yung mga gusto mong ma-share na mga Bibles, verses. Ang una ko talagang nilagay is my husband kasi gusto ko siya gusto ko makapag-share sa kanya ng isang kahit Bible verse lang ba. Ma-irritate man lang yan sa kanyang isipan na ganito ang buhay na kailangan magkaroon ka naman ng oras sa Panginoon. Yung gusto kong gano'n i-inculcate sa kanya na, hello, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pamamasada, hindi lang puro pera ang bubuhay sa atin. Gusto ko sanang gawin sa kanya yon. Pero yung pag-iisip kasi ng taong ito ay para bang sarado na eh. Para bang ang gusto lang niya is nakatuon lang siya sa paghahanap buhay. Parang gusto niyang yun na lang yung parang parang way niya para maano niya yung isip niya sa katayuan niya kasi gawa ng baldad. Yung ganun nga yung persons with a disability nga siya. Pero ganun pa man, gusto ko talaga i-share sa kanya itong last topic kanina na life everlasting. Na kapag nawala ka na rito, hindi mo na mararamdaman lahat ng mga sakit. Hindi mo na mararamdaman yung mga nararamdaman mo ngayon. Hindi mo na ma-experience ito, sabi. Gusto kong sabihin sa kanya. Yun yung mga term, yun yung gusto kong isabihin sa kanya talaga. Kasi para bang bagot na siya sa sarili niya eh. Ang lagi na lang niyang sa akin is yung pag-inom niya ng alak, yun yung parang way niya para maipahinga niya yung sarili niya sa sakit na nararamdaman niya. Pero which is mali, di ba? Mali talaga yun. Kaya Pray siguro, na lang natin siya. Yan. Oo sis, lagi kong pinagpe-pray yan. Yes, Sushin! Sushin, sa'yo na. Your turn. Okay. Yun. Kaya yun, ang ganda ng mensahe talaga ng apat na topic ni Pastor. Napakaganda, no? Para bang yun ang magbibigay sa atin ng para bang ito yung mga bagay na hindi natin alam. Meron siya yung last word na parang nilagay doon na ang mga word na ito ay hindi ito nire-recite lang, kundi dapat nilalagay natin sa isip at puso natin na dapat natin sa isip natin. Hanggat buhay pa tayo, dapat maggawa ng kapatid. salita ni. Kaya sobrang blessed din talaga ako kasi nakabalik ako dito sa Taiwan. Ito yung isang nanggising sa akin na na parang isang nanggising sa akin na hindi lahat ng pagsubok ay bawat pagsubok na nararanasan natin ay kailangan mag-give up tayo, no? Kailangan lumaban kasi meron tayong Panginoon na aagapay sa atin, no? Kaya napakaswerte natin, no? Yeah. Kapatid, napakaswerte mo din kapatid. Napakaswerte mo din kapatid, no? Okay, kapatid, mag-leave na tayo. Di bali na si Sushin. Alam ko, maintindihan din ni Sushin yan. Na lang ni mama niya sa kanyang papa niya. Okay, kapatid, salamat.
Yeah, oo. Mula noon hanggang ngayon, Nanay Isabel. I know. The best doon yun. Especially sa mga ano talaga elderly, talagang ano 'yun, Yes. religiously. Oo. Oo. Meron sa amin yan nung elementary kasi may mga teachers na religious sa school. Pero hindi ko masyadong dinidibdib kasi nga iba naman yung ano namin. Parang okay lang, ganon. Nare-recite lang natin. Oo, nare-recite. Mm. Mm. Naka-unmute ka, Bel. Sabi ko po Ano yan? sa Catholic, every mass po, nire-recite po yan. Ako po, hindi, ang tagal ko pong Katoliko, hindi ko po na-memorize. Pero na ano ko po, medyo Naalala. magulo-gulo po ang ano ko pagdating sa religion. Basta ang alam ko po, Diyos, Jesus Christ. So at least ngayon nagkaroon tayo ng mas malinaw na kaunawaan. Ay, kasi sa Catholic po kasi maraming Diyos, may mga santo-santo. Kaya magulo po. Kaya nung Catholic ako, bakit ganito? Ang dami-daming ano, dami-daming Diyos na sinasamba. Parang sa Chinese lang yan, Abel. 'Di ba sa Chinese, sa Taiwanese, marami din silang Oo. Hmm. Ako lang kay Jesus Christ lang talaga ako. Okay. So ang sarap sana pag ano, no? Ang sarap sana mag-sharing ano ng mga napag-usapan niyo sa room. Kaya lang aabutin tayo ng 5 o'clock no pagka share tayo Pero kaya pinipili po namin talaga Pastor yung everlasting life. Everlasting life. Yung life everlasting. yeah, gandang pangako ano na Yes life po. everlasting. Yeah. Yes. So, pero ayan, good to know na si Nanay Isabel memorize niya pa yon. Pero ngayon, mas meaningful na kay Nanay Isabel kasi naintindihan na niya kung ano ang meaning ng sumasampalataya ng credo. The nice. Praise God. Thank you so much Amen. for joining our small group discussion, and we hope na talagang we'll be able to live out no sa mga katotohanan ng ating na pag-aralan ngayon. Okay, sige Fe, back to you. Thank you. Amen. Amen. Kaya ito lang po ang na-screenshot ko talaga. As leaders, and right, live in unity, love, and mutual encouragement as we join in faith. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya gawain natin for a journey of faith, ipapanalangin po natin ating mga persecuted ng Afghanistan at ang mapapatuon dito, ang matinong magpe-pray, ang aking pinakamamahal na kapatid from Haiti, Ate Grace, take it away. Maraming salamat po sa at maraming salamat po, Sister Fred. Mahal din kita dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. So, ang ating pong prayer ngayong hapon ay doon po nakatuka sa Afghanistan. So, ang UPGs natin ay palagi pong nakatuka sa pananalangin ng mga unreached people group. So, bigyan po natin ng konting nakataon na makilala natin ang bansang Afghanistan. Ang bansang pong Afghanistan ay isa po sa mga bansa na nakakatakot para po sa akin kasi po wala po silang kikilanin na ibang Diyos, kundi yun lang po kung nasa batas nila kung sino ang kanilang Diyos. So para po sa akin, nakakatakot yung mga ganong klaseng mga bansa na wala kang kalayaan na pumili at kikilanin sa totoong buhay na isa lamang ang ating Diyos. At siya lang din ang gumising sa atin araw-araw at ipakilala sa buong mundo. Kaya ngayong hapon po, manalangin po tayo
sa mga taga-Afghanistan na bibigyan sila ng gabay ng Panginoong Diyos. Alam niyo na ang mga Afghanistans ay nakakatakot na bansa. And mismo sa Taliban, hanggang ngayon at hanggang sa pararating, ay patuloy na sila po ay pine-persecute, lalo na po ang mga Christian doon. Kaya ang majority ng mga lugar doon ay puro talaga sila Muslim. And pag ikaw ay nag-Christian na, ikaw ay punishable sa kamatayan dahil yun po ang kanilang mga pang-uunawa sa kanilang mga leaders. Kaya kailangan po nating kumapit kamay at manalangin sa mga taga-Afghanistan. So ngayong hapon, samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Father, Son, and Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa bansang Taiwan, sa Pilipinas, at saan mang lugar, Lord God, na kami po ay merong kalayaan, Lord, na magmahal, katulad mo na binigyan mo kami ng kalayaan na kikilanin ang Diyos na iisang Diyos, na siya yung napako sa krus, siya yung nagpatawad, at siya yung umako sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord God, sa pagtanggap mo sa amin. And ngayong hapon, Lord God, buhayin mo ang iyong salita sa lugar ng Afghanistan. Lord, nakikita mo, Lord God, ang mga challenging na nagaganap sa mga misyonaryo doon. Bakit sila naghihirap, Lord? Ikaw ang Diyos na kumakatok sa mga leaders doon, sa mga political na mga nangunguna, due to the cultural, mga influences, at saka yung mga natutunan nila na kaalaman, Lord God, which is, hindi po yun karapat-dapat sana, Lord God, na maging dahilan upang ikaw ay hindi nila pipiliin at hindi nila kikilanin at hindi tatanggapin na dakilang tagapagligtas. Kaya ngayong hapon, Lord God, pinagpipray namin ang mga life-threatening ng mga taga-Afghanistan. Naniniwala po kami, O Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong kapangyarihan, O Diyos, na ang mga taga-Afghanistan ay maliligtas sa pangalan ng Panginoong Hesus at magbibigay ka, Lord God, ng mga panaginip at mga panguna sa mga nandoon, Lord God, upang makilala kanila. Lagi namin ipagdadasal sa taga-House of Refuge ang kaligtasan doon. Kaya Lord, sa hapong ito, dinideklara namin na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas at iingatan mo rin, Lord God, ang mga taga-Afghanistan. Kikilanin kanila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, back to you, Sister Fe. Thank you. Purihin na nga niyo ang Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga persecuted country. At sa susunod po, para po sa ating love offering. Kasi naniniwala po tayo na buhay ang ating Panginoong Jesus. So we have to offer, not just only our pananalangin, but we offer our love giving. So sa ating offering po, ito po ay para sa ating marinig. Okay? Okay. Sabi po doon, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain
kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa verse 9, tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihay ay walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Tunay na ang Diyos ay tapat sa mga taong tapat din. At ang nais niya sa atin ay yung pagbibigay na may kagalakan at hindi napipilitan. At hindi rin po sila sabi sa kanya. Sa pagkakataon ito na mag-challenge kami Panginoon sa aming pagbibigay. Tulungan mo po kami na laging tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginawa kami sa aming pagbibigay. May bigay po namin ang the best na hindi kami napilitan at hindi namin iniisip na ipagiging kulang para sa amin. Because, Panginoon, nakita mo sa amin sa isa lugar na dapat na bibigyan kita na hindi mo pinakukulang. Laging sapat, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng pangangailangan natin sa Panginoon. Kung pinagbibigay na hindi ko man namin naisip na magpapagtaan, hindi mo bibigyan sa amin. Hindi ko man namin na bibigyan mo sa amin. Na binibigyan sa amin, Panginoon. Sa pagkakabigyan mo, maraming Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Pagpapalan mo ang mga binigay ng Panginoon at maraming sino sa Iglesia Panginoon. At kita lahat po ang bawat mga hanap buhay na Panginoon. Kasi dito ako pagpapaaral ng mula sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po sa amin. Ayan po. Sa Taiwan po, you can give our tithes and offering on site or may pick up or deposit. Please contact Kuya Yu Chang. Dito naman po sa Pilipinas, send nyo po sa akin dito po sa GCash po sa 0961-6121-030. Maging din po dyan sa Alegria, sa Cebu, care of po kay Sister Sel Endrina. Yan po. Para po sa ating gagawin pagpapatayo ng iglesia dyan po sa Cebu. God bless po. Maraming po salamat. Sister Fe. Amen, amen. Para sa taga Cebu, yes. Claim na natin. Dawa yan. God always binuhay na tayo sa sobra na biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa susunod po, para po sa ating prayer for the nation and closing prayer, tawagin po natin ang ating kapatid, Sister Mildred Salvador. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat, Sister Fe. Para po sa ating prayer for the nation and closing prayer, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan at katapatan, Lord. Maraming salamat at itinataas namin, Lord, ang bansang Pilipinas, bansang Taiwan, na patuloy po, Lord, na pagpalain mo, Ama, at mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na antas, Lord, at ang mga bagong namuno, Lord, Panginoon, patuloy mo po silang gabayan na magkaroon ng malasakit at integridad sa kanila.